Sa dinami-dami ng mga lumabas na motor ngayon ay talagang malilito ka kung ano ang bagay sa'yo. Tara, pag-usapan natin yan. Ano nga ba ang basehan mo sa pagpili ng motor? Kasi para sa akin, number one is yung brand. Dahil yung quality and performance ay napaka-importante sa akin. Number two ay kung anong paggagamitan nito. Kung bagay ba sa'yo o sulit ba sa kanyang presyo. Pangatlo ay yung availability ng mga parts nito. Kasi kung sakali may problema, ay madali natin mabibili. Isa sa pinagkakatiwalaan kong brand is Honda Motorcycle. Yes, you heard it right. Honda. Kilalang kilala sa quality at performance sa kanilang mga motor. This is the Honda ADV 160 2023, ang bagong scooter ng Honda. Ang forma nito ay parang Honda XADV 750 na big bike. Kung pagmamasdan natin sa iba't ibang anggulo ay talagang napakaganda. Macho, pogi, talagang mapapatingin ka. Kung pagmamasdan mo ito sa malayuan, halos wala silang pinagkaiba nung dating Honda ADV 150. Pero pag lumapit ka, doon mo naman makikita yung kanilang difference. Tulad na lang ng side accent nito na bulky, aggressive, talagang ready for off-road. Saka itong emblem na Honda sa side fairings nito. Both sides niyan meron. Dumagdag sa pagka-premium ng scooter, di ba? Isa sa nagustuhan ko sa motor na to yung handlebar nito na nakalabas. Kasi para sa akin much better to kaysa sa yung nakatago. Pag nakalabas kasi mas wide yung angle ng manibela. For better riding na rin at saka comfort mo, lalo na pag nag-long ride ka. Hindi masakit sa likod. Tapos ito pa guys, yung rear shock nito is Showa. Di ba? Pag Showa, alam niyo na, talagang matibay yan, quality. Matagal lang partner ni Honda yan sa kanilang mga motor. Kadalasan yung mga adventure bike nila. And then, keyless na siya guys. For safety na rin, 'di ba? Yan yung isa sa features na nagustuhan ko dito sa Honda ADV 160. Ang engine nito is 160cc displacement. Tapos naka ESP Plus, Enhanced Smart Power. Kaya mas pinalakas. Liquid-cooled 4-valve single cylinder na nasa 18.5 horsepower at 8,500 RPM. Tapos, nasa 14.7 Nm at 6,500 RPM ang motor na to. Kaya malakas to sa arangkada. Tara, pag-usapan naman natin yung brakes nito. Ang front brake nito is naka-ABS with Nissin caliper. Kaya sobrang kapit at sobrang ganda. Alam nyo naman, pag naka-ABS ka, hindi ka basta-basta matutumba lalo na pag sudden brake mo. So, ang gulong nito sa harapan is R14 110/80. Bagay na bagay talaga sa kanyang pagka-adventure look. Diba? Kasi kadalasan sa adventure na bike is malaki yung gulong kaysa sa likod. So ngayon, punta naman natin yung likod. Sa rear brake naman, hindi ito naka-ABS. Siguro dahil adventure bike ito. Kasi pag nag-off-road tayo, hindi naman natin kailangan ABS doon. Pero may traction control din ito, so iwas skid din naman. Ang sukat ng gulong nito sa likod ay R13/130/70. So talagang dual sports yung bike na to, adventure type kumbaga. Hindi magkapareho yung sukat sa harap at sa likod. Isa sa gustong-gusto ko dito is yung windshield nito na mas mataas kaysa sa dati. Saka adjustable na rin to para kumbaga naglo-long ride ka, hindi direct yung hangin na babangga sa chest mo. Seat height naman ito is 780mm. Mas mababa ng konti kaysa sa dating ADV. Okay, let's check the seat height. So dito lang bubuksan, ayan. Tapos pag itinaas mo lang ng konti, kusa na yung bubukas. Parang naka-hydraulic assist siya, di ba? Ang compartment ito is yung magkakasya lang ng helmet is yung half face. Hindi kasya yung full face na helmet dito. Pero medyo malaki siya kaysa sa dating ADV na 150. Saka yung isang gusto ko dito is hindi basta-basta magka-close kung hindi mo siya pipiliting i-close. Parang may nakaharang. 'Di ba? Maganda 'yon para hindi mahuhulugan yung ulo mo. Tapos ang tank capacity naman nito ay 8 liters full tank. At meron itong cap mount. Ayan diyan mo ilalagay yung yung takip ng tangke. So talagang pwede sa long ride to kasi malaki yung tangke. Nasa 42 to 52 km per liter ang average gas nito. Tapos yung side mirror nito, okay din naman, maganda. Wide din naman yung nakikita mo sa likod. Pero mas bagay siguro yung Ducati type na side mirror. Papalitan ko to definitely. Dito naman sa may panel board nito, dito mo makikita yung fuel gauge, RPM, speedometer, clock indicators, HSTC. So, dito mo lang i-adjust. Ayan. So, scroll mo lang. Tapos, itong traction control, pwede mong i-off yan. Ganito lang. Long press lang natin. Ayan.
Naka-off na yan. Tapos pag i-off din natin, i-on, long press din. Oh, di ba? So lahat ng controls dito sa buttons na to. So dito makikita yung voltmeter, temperature, average gas consumption, elapse A and then elapse B, tapos consumption. And then dito mo rin makikita yung yung trip A at trip B. So dito sa kanan, dito mo makikita yung push button ng hazard at saka on and off. And sa kaliwa naman, dito yung busina, signal light, at saka yung high beam and low beam ng ilaw. So ayan guys, those are the reasons kaya ito yung pinili ko na scooter. Sobrang angas, sobrang pogi, at saka sobrang ganda. So tara, itetest na natin to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's go! Yeah! So ayan, ginabi na tayo sa pagre-review. Talagang sinadya kong gabihin para makita natin kung gaano kaliwanag yung ilaw na to. Kasi some of the riders, sinasabi nila na medyo hindi maliwanag yung ADV 160. And then, oo nga, for me, hindi masyadong maliwanag, pero okay na, makikita mo naman, lalo na pag walang sira yung mata mo. But I suggest na dumagdag kayo ng auxiliary lights or mini driving lights in a responsible way. Kasi some of the riders, hindi naman lahat, parang ang bobo, ang tanga-tanga. Kahit may araw o daytime, ino-on nila. Please, guys, nyo i-on, lalo na pag maaraw pa. Kasi ang sakit-sakit sa mata. Oo, ginagamit na yan kung kinakailangan. Kaya minsan kasi pinagbabawal na sa atin yung mga ganun dahil din sa katigasan ng ulo natin. Be an example, guys. Be a responsible rider. Oo, kasi unfair nga naman sa mga walang mga auxiliary lights at saka sa mga may sira yung mata. Lalo na pag ino-on nyo, kahit maliwanag pa, or kahit gabi, tapos naka-high beam kayo, hindi naman kailangan. Gamitin nyo lang pag kinakailangan. Biyahe kayo sa madilim na madilim, wala kayong kasalubong, okay lang yan. Kaya nga tayo nagdagdag para gamitin. So hanggang dito na lang, pagpatuloy natin yung review bukas kasi malayo pang biyahe. Napakasarap dalhin. Kasi alam nyo yun, yung feeling na sobrang comfortable. Siya nga pala, pinalitan ko na to ng ng side mirror na Ducati type. Ayan, napakaganda, diba? So pag nasa off-road ka naman, matagtag siya kasi siguro dahil bago pa. Pero pag naka-OBR ka naman, napakalambot. Siguro sabi nila pag nasa 5k kilometer na yung yung tawag nito, odo nito, lalambot na rin. Yung sa likod lang naman, pero yung sa front is swabing-swabe. Ayan. So ayun, overall, masasabi ko sobrang ganda. Walang bias to. Aside sa dahil Honda, talaga namang when it comes to performance, sobrang ganda. Maangas, brusco, at saka poging-pogi. Ayan lumagdag yung ng air scope niya sa angas. Saka itong Ducati type na side mirror, nasa 700 plus to. Binili ko sa Shopee. Ayan, diba? Ang ganda So ayun guys, hanggang dito na lang. Tetest natin sa long ride to kasi hindi ko pa na-try. Plano namin pumunta ng Buda uli or Mati. I-update ko kayo. So far, so good. Maganda, maangas, maporma, saka agaw pansin sa mga nakakakita. So ayun, Honda ADV 160, sobrang ganda.